Kita po natin na ang naging pasahe lamang sa mga modernized jeepneys ay nasa 11 pesos boarding fare. Bago dyan, sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na maaaring pumalo sa 45 hanggang 50 pesos ang halaga ng minimum na pamasahe sa jeep sa mga susunod na taon. Paliwanag pa ni Africa, babawiin ng mga driver at operator ng jeep ang kanilang ginastos sa pagbili na Nationwide, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init-inita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Obel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZBB, Prime. Pang-apat na araw na po ngayon, so 2 billion na po yun. Isa pa po, alam naman po natin, ang Boracay ay nasa jurisdiction po ng Panay. Ang Boracay po ay haven ng ating mga turista, hindi lang po ng mga lokal, kundi pati mga foreigners. So, ganun po kalaki ang naging damages dahil hindi lang po dun sa physical damages, kundi pati po dun sa ekonomiya ng lahat ng nasasakupan po ng Panay Island. So sana nga po ay magkaroon ng masusing investigation. Patungo sa simbahan ng Quiapo. Tiniyak ng Land Transportation Office na hindi mangyayari ang 50 pesos na minimum fare sa jeep tulad ng naging banta ng ilang transport groups sa oras na matuloy ang PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chair Chopilo Guadis III, fake news. Brother Wen, at magandang umaga rin sa ating engineering at Bukawet Sec people. No problem. Kami po ang inyong mga katsing positive dito sa Oras na Pilipinas. Gentle reminder kaagap ay pakishare na po yung ating FB Live at bukas na rin po yung ating mga chat box, yung live chat natin sa YouTube, pati na rin dito sa FB. Time check po, 7:15 ng umaga. Dito muna tayo sa Aklat ng Kawikaan, magbulay ngayong umaga. Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan. Hango po ito sa ang Bible Pinoy Version, Proverbs 4:10. Ang prefecture, ang Toyama Prefecture at katabi nitong Ishikawa Prefecture na epicentro ng lindol. Around 1,194 OFWs, mostly in the construction and manufacturing sectors, nandun sa dalawang prefecture na yun. At sila po yung minamanman natin sitwasyon. Yan po ang tinig ni DMW Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Inatas. Sa Alamero, sa Banda. Uy, alam ko yan, sa Android Island. Yun yung magpalit. Ha? Android Island. Doon ito? Diyan mo matatagpuan yung 100 Islands kung tawagin. Alamino. Alamino si Baribang Island. Oo. Okay. So doon sila nagpalita ng kanilang idol sa cementerio. Hindi lang sa halip na puti ay itim na gown ang sinuot ng bride na si... Basahin na natin, James Gojo. Yung mga ilang pong mga tawag na po kayo at pagpadala na kayo mga mensahe sa inyo. Sabi ni Costan Nicky, tatlo kasi ang presidente dyan sa Pinas. Si Lisa, Romualdez at Bongbong. Hindi po, isa lang po ang ibinoto ng taong bayan. Isa lang ang may mandado ng taong bayan. Nasabi nga hindi dapat pakinggan. Sa 180 ang kada kilo. Ganon din ang choice cut. Nasa 180 ang kada kilo. Presyo ng bigas mga kapanalig, 48 pesos ang pinakamababa, 65 pesos naman ang pinakamataas. Samantala mga kapanalig, ngayong taong 2024, sa paraan ng pamumuhay mo, pinaghahandaan ang bagong taon. Narito ang aking panayam kay Ginang Ivy Ballerino. Dapat tayo masikip sa mga gastusin, dapat mga importante lang pong mga Siya sa Nobyembre. Aliban dito, inaasang mas palalakasin din ng pagpupulong ang bilateral relations ng dalawang bansa na magbubuklod sa patuloy na kooperasyon sa mga darating na taon. Kandel!
Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang January 9, 2024 bilang Special Non-Working Holiday o Non-Working Day. Makinig ng maigi, ha? Sa lungsod lamang po ng Maynila. Ito'y upang bigyan... Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mas malakas na ugnayan ang inaasahang mabubuo sa nakatakdang pagkikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Indonesian President Joko Widodo na darating sa bansa sa susunod na linggo para sa isang official visit. Ang Indonesian leader ay bibisita sa Pilipinas mula January 9 hanggang 11 na kung saan January 10 ang nakatakdang pagkikita ng Pangulong Marcos at ni President Widodo. Sa pagkikita ng dalawang leader, asahan na magkakaroon ng reaffirmation sa relasyon ng Pilipinas at ng Indonesia, lalo't ipagdiriwang ang ika-75 anibersaryo ng formal diplomatic relations ng dalawang bansa sa buwan ng Nobyembre. Ang Pilipinas at Indonesia ay kapwa-founding members ng... Yung po ang litas ng traffic mula dito sa Nanding Metro. Maraming salamat po, Ma'am Pe Karinan, and magandang umaga po sa inyo. Yun. Opo. At Kuya Jun, Kuya Dante, batiin lang po natin yung malaking ugat na nanonood sa atin, dyan po sa YouTube. Si Kasali sa Murti, nandyan. Akala ko wala si Ate Sally, may bagabigat may bagabigat ka ba kayo Ay, sumunod pala si Kuya Cesar. Asan nila sagot na ito? Opo ka, Jun. Nag-range siya ng 5,000. Ito naman po nasa 4 or 3 parang sa... Pero habang buhay din ito. Huwag nyo lang sisirain, huwag nyo lang wawalain. Balik ko sa lagayan nyo. Kahit ipasa nyo pa yan sa mga anak ninyo. Okay, so yan na, umpisahan na natin. Bali, ang gagawin po natin, ito po kasi yung bestseller ko, yung Blossom Bucket Hat. So gagawa po tayo ng rose mint love. Okay, para po lang ang gagawin natin. Hindi kaya wala akong makuha na kahit isang petal. Okay, game na. Try mo lang. Ang mga alagad sa akin ay dakila kaysa lahat. At walang tao na maaagaw ang lahat ng nasa kamay ng ating Ama. Kaya ang ating pananalangin, inilalagay natin sa kamay ng Ama yung ating isla panalangin. At mismong tayo ay nasa kamay ng Ama. At kasi, sinasabi naman po, kahit ang Armed Forces of the Philippines, sabi nga nila, wala nang aktibong mga guerrilla front pa na natin na ngayon itong New People's Army. Meron man natin na yung mga weekend group na lang, and kahit po yung National Security Council, ganun din ang SAMI, so yung statement po ninyo ngayon, so ganun din ang lumalabas. So sa ngayon po, sa inyong area of jurisdiction, itong 59th IP, paano nyo i-assess ngayon yung inyong estado ng operation? Yes sir, tama po yan.
sa lahat ng ulat ng mga SNI. Mula RT308, ito si Jolie Manapuyong para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Halos 28,000 barangay ang dineklara ng illegal drugs free. Ayon sa Presidential Communications Office of PCO, iniulat ng pambansang pulisya na 10.41 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Deadpool Dialogue sa may isang kanilang pamilya sa Rosales City, Rosary Heights, 6 Cotabato City nitong Martes ang hapon. Alam mo naman, pagdating sa Mindanao, mahilig sa patayan. Pinilala ng Cotabato City Police ang nasawi na si Police Staff Sergeant Saraman Mustafa Joe Colano, nakadestino sa Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao. Tinda sa lansangan, inulan ng pagtugon mula sa mga netizens. Kailanganin natin yan ng mga tumulong na yan. At sino kaya ito matantang ito kasambahan? Natulungan naman ng mga netizens. Yan ang ating abangan mamaya. Samantala, unahin natin ang mga detalye ng mga pinakamalalaki at mainit na balita dito lamang yan sa Ratsada Hatang Balita sa Radyo La Verdad. Una sa ating mga balita. Ratsada Hatang Balita. Period ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization. of plant industry. Simula December 1 hanggang 28, naitala sa 387.21,000 metric tons ang inangkat ng bigas ng bansa na mas mataas ng 29.19% kumpara sa kaparehong panahon ng 2022. Sinabi ng Department of Agriculture na para sa taong 2023, inaasang aabot sa kabuuang 3.65 metric tons million metric